Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Abante, mas ganado ngayong patalsikin si VP Sara. Aminado si Manila 6th District Pastor Benny Abante na lalo pang tumindi ang kanilang determinasyon na ituloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte matapos nitong hayagang ideklara ang intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa isang panayam sa programang Morning Matters, inusisa si Abante kung may epekto ang maagang deklarasyon ni VP Sara sa impeachment process. Ayon kay Abante, malinaw na hindi nakapagpahina sa paninindigan ng mga kongresistang sumusuporta sa impeachment. Sa halip, ito pa umano ang naging mitsa upang mas pagtibayin ang kanilang paninindigan. Ito ang payag ni Abante. Yung mga talagang gustong ma-impeach ang VP, lalo pa silang nagiging masigasig at determinado sa pagpapatuloy sa impeachment at isa ako doon. Nang tanungin kung kabilang siya sa grupong ito, direkta niyang inamin, yes, I believe I am. Okay. Tama naman si Congressman Abante, no? Sa nakita ko, may tatlong grupo ng mga kongresista na nandyan sa... andali. May tatlong grupo ng mga kongresista ngayon. Una, yung katulad ni Congressman Abante na may atat na ma-impeach si VP Sara. Yan. Abante, Sindanya, Shell Jokno, Laila de Lima, sino pa ba ang yung mga young guns, Ortega, Adjong, Konghon, Luistro. Siguro estimate ko lang ito yung gustong-gustong mapatalsik si VP Sara, nasa range 40 to 50 congressmen. Yan. Yung gustong mapatalsik si VP Sara, 40 to 50 congressmen. So ngayon, na nagdeklara si VP Sara, lalong na-challenge sila. O lalong gagalaw sila, lalong nagalit, tutuhanin na patalsikin si VP Sara. So, ngayon, meron ding mga kongresista dyan na ayaw mapatalsik si VP Sara. Of course, yung kongresista sa Davao City, ilang Duterte yan, 3 Duterte, Congressman Ungab, plus mga aliado nila, yung mga pro-Duterte sa Davao Region. And then, yung malala nyo, mga kongresista noon na hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. To me, most likely, ang mga kongresista noon na hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara last year, ngayon, hindi rin pipirma. Nagpahayag na si Congressman Toby Chanco, hindi niya susuportahan. Ngayon, si Congressman Erese, sabi niya, hindi niya susuportahan. Yan, sina Congressman Libeste, Congressman Barsaga, Congressman Eli San Fernando, Congressman Sontay, sino pa ba? At tingin ko, nasa rin yan? Nasa mga 40 to 50. So parehas yung bilang ng mga talagang
pro-impeachment at anti-impeachment, 50-50 yan. So, 100. So, ilan na lang naiwan? Mga 200 na lang. Ano itong 200? Ito yung mga wait and see. Nakikiramdam. Ito yung mga maro. Oh, ito yung mga maro. Oh. Noong hindi pa nag-declare ng presidency si VP Sara, nandyan na sila, nakikiramdam na. Ito nga si Congressman Lawrence Defensor, Deputy Majority Floor Leader. Inamin niya na last week ata na mahihirapan silang makakuha ng 1/3. Pati si Congresswoman De Lima, inamin niya, uncertain yung 1/3. So kung nung hindi pa nag-declare for presidency si VP Sara, alanganin na sila sa 1/3. Ngayon na nag-declare na sila, mas alanganin pa. Isang political strategist, si Mr. Alan Herman, nagsabi na siya, it's a very good political move yung pag-announce ni VP Sara sa kanyang presidential bid. Pati nga si Secretary Junvic Rimulya, pinuri niya. In my opinion, sabi ni Secretary Junvic, it's a wise political move. Kasi mensahe ni VP Sara sa mga kongresista, lalo na dito sa wait and see, yung majority yung nasa 200. Not so much on the extreme, yung anti-impeachment and pro-impeachment. Wala, hindi na magbabago yun. So, itong mga 200 na nakikinabang, okay, ito na, tatakbo ako. So, kayo, mag-isip kayo. Ako ang pinakamalakas na kandidato. Isipin nyo ang iyong political future sa 2028. Kaya, the decision is yours. So, good luck! Napaka-exciting ngayon. Mga susunod na development sa Kamara, kung makakakuha ba sila ng 1/3 na pirma o hindi. So, Senator Soto, atat na mag-trial, impeachment trial, ambot na lang. It's crying time for Tito Soto. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na mo og yero. Salamat kayo. May taga. Atop na ni sila karon. Ug karon mao na ni ang itsura sa atop sa natagaan na mo og yero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So kuan na gid kayo. Ang ulan, kung mag-ulan, luoy gid sila tungod sa kadako na sa buslot sa ilang atop. Ug karon ate pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa kadako sa buslot, pila na siya katuig? 7 na katuig. 7 na gid katuig. So nga naman nga sa 7 katuig wala gid mo nakapuli og atop nga dagko na mo kayong buslot. Wala mi budget. Naon karon kalisod og budget. Sa kalisod sa panahon karon wala mo na budget nga para gid sa inyong pangatop. So karon natagaan na mo mag-atop na mo karon. O makatop na mi karon. Karon, Oo. dagang salamat sa nagatag og sen. Karon naman na gyud sa pag-atop. So maayo na gyud nga tan-awon. So nindot na gyud kayo ang atop. So dili na pareha ganina nga kuan na siya kanang buslot. Salamat kayo sa panahon nga natagan mi og sen. So sa nagatag ni nga salamat mi. Panahon na magpadayon ni nga tabang sa mua. Salamat kayo. Salamat kayo. So
may nagngalan.